Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po'y sandaling manalangin. Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat. Salamat sa isang napaka-glorious and victorious night. Ngayong gabi, salamat Panginoon sa katagumpayan sa bawat araw. Thank you, Holy Spirit, for leading us. And Lord, hallelujah, let there be vision. Hallelujah. Ibukas mo ang aming spiritual eyes and understanding upang mag-grasp namin, Panginoon, ang nais mong ipakita, ang nais mong ipaunawa, at ang nais mong ipagawa sa aming lahat. Let there be transformation, power in every word, hallelujah, na aming mapapakinggan ngayon. At Lord, Ikaw ang aming marinig, Ikaw ang aming madakila, hallelujah, Ikaw ang aming maluwalhati. Thank you, Lord, sa iyong kapurihan. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi mo muna sa katabi mo, napakaganda mo naman ngayon. Napakaganda mo ngayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating worship team. Amen. Amen. Kanina po ako naglalakad sa metro. Nakita ko ni Ate Cristal. Pero nakatalikod ako. Naka-rubber shoes na pa-construction tapos nakadress. Sabi niya, siguro si Mavic to. Paglapit niya ako nga. Ayan. So, ayan. Thank you, Ate Cristal, sa napag-welcome. Amen. So, ngayong gabi po, amen, tayo po ay nasa month of May 2026 at ang ating pong theme ay New and Firm Foundation. Amen. Sino po dito ang construction worker kagaya ko? Ayan. Sino na po, o kaya sino dito yung nagwo-work sa site? Mga DC, nasa na si Sis Jen? Ayan. Mga nakapunta na ng construction site, sino dito? Sino yung hindi pa? Hindi pa nakakapunta sa construction site? Nakikita lang. Ayan. Nakakita na po ba kayo ng foundation ng isang building? Wow, amen. Ako po ay isang electrical, pero dahil po sa mga pinapagawa ng Lord, nakarating po ako sa civil department. So ngayon, pang-civil na yung mga ginagawa ko. For the first time, sabi ko, ganito pala ang itsura ng foundation. Ganyan pala. Kasi ang nakikita ng electrical, buo na yung building, doon pa lang kami maglalarga ng mga kable, mga pang-electrical. So hindi namin nakita yung simula. Pero may dahilan talaga ang Lord kung bakit niya pinapakita sa atin ang simula. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng foundation sa side. Sige, brother. Ayan. Ito po yung palaging sinasabi ni Pastor doon na foundation ng Burj Khalifa. Yung pong mga mahahaba sa ilalim na 50 meters ang haba, yan yung tinatawag ni Pastor doon na pilote sa Tagalog. Sa English ay piles. Amen. So, nakalubog yon, hinahanap niya yung sinasabi na strata. Hardest strata. Pinakamatigas. Amen. Isa pang example, iba-iba po kasi ang itsura ng foundation. So next, ito parang ganito yung sa Burj Khalifa. Merong pile cap at merong mga piles. Yan. So ang trabaho namin dyan, kami ang taga-balot niyan. Kami ang waterproofing division. Ayan. Kami, pinoprotection namin ang foundation para hindi yan mabasa, mababad sa tubig kasi nagkakaroon ng something sa concrete. Ayan. So, may explain nyo na mga civil engineer. Next example ng foundation. Ayan, yung mga ganyan. So, kung makikita nyo, walang kahit na anong decoration dyan. Tama po ba? May nakita na po ba kayong foundation na magarbo, maraming disenyo, at luxurious yung mga nilalagay? Wala pa, amen? Doon pa lang sa Biblia na ating binabasa, ipinapa-vision sa atin ng Lord. Yung binasa natin kanina sa scripture reading. Amen? Sa tuwing babasahin natin tong scripture na to for this whole month, imagine niyo kasi yan po yung pupuntahan natin. Akala dati naririnig natin pupunta tayo sa langit, pero we don't know how it looks like. Dito sa Revelation 21, pinapa-vision sa atin ng Lord. Amen? So, kapag po ang foundation ay inilatag na, hindi na po yan pwedeng iusod. Hindi, parang sa chest, touch move na, hindi mo na pwedeng i-adjust. Amen? It cannot be moved. Amen? Praise God.
So ito pong ating theme verse, amen. Dito sa ating theme verse, kung mapapansin nyo, sinabi dyan, yung foundation ng city wall ay decorated ng iba't ibang klase ng precious stone. Everybody say precious. Pag sinabi pong precious, napakalimitado lang po niya, napakakonte. Hindi mo yan matatagpuan kahit saan na lugar. Hindi mo yan makikita dyan pag naghalukay ka. Amen? Actually, yung disenyo na to ng Lord, amen, it goes beyond engineering standards. Amen? Kasi walang engineer, walang construction site dito na naglalagay ng precious stone kasi nga, meron ngang nangunguha. Yun ngang mga bakal ng kable, di ba, tinatago nila. What more kung precious stone? So, hindi yan applicable sa mundo natin ngayon. At saka, ang foundation is normally nakalubog yan. So, hindi mo pag-iisipan na lagyan niya ng precious stone. Pero, bakit kaya yung Panginoon talagang ginandahan niya, may decoration, at iba't ibang klase ng precious stone, ang pinaglalagay niya doon, ang idinisenyo niya doon. Bakit kaya? Amen. Nung inaaral ko po yung mga stones, for example, yung jasper. Amen. In terms of quantity and cost, napakahirap buuin ng ganitong klaseng foundation. Pero yung durability, yung tigas pala ng stone na to, amen, mas matigas pa siya sa ginagamit nating concrete. Amen. So, God is amazing. Amen. Bilang isang engineer, na-amaze ako kung paano nilikha ng Lord ang lahat ng yan. Sa bagay, sa Kanya naman talaga tayo nanggaling. Talagang limitado pala ang ating imagination. Pero siya, napakalawak. Amen. So, in terms of quality, ang pinag-uusapan natin dito ay Holy City. Amen. Foundation pa lang ng Holy City yung pinag-uusapan natin. Pero hindi na kayang maipaliwanag or ma-imagine ng or madisenyo sa isang construction site. Bakit kaya? Bakit napaka-precious? Bakit napakahalaga ng mga foundation na ito? Amen. Alam po ba natin kung para saan tong Holy City? Alam niyo na po ba? Lagi po nating naririnig every Sunday and Wednesday. Para po ba saan ang Holy City? Yan. Sabi mo nga sa katabi, para sa'yo. Because you are the bride of Christ. Kaya po ako nagsuot ng ganito. Para ma-feel natin na tayo ay bride of Christ. Yan. Amen. So, pwede po ba natin kuhanin nating cellphone? Sige na. For this time, papayagan ko po kayong mag-cellphone. Makiki-unlock po ng cellphone. At makiki-open po. Naka-unlock na po. Makiki-open sa camera. Tapos yung gawin po nating front cam. Ano pong nakikita nyo dyan? Anong nakikita nyo? Maganda. Nakikita nyo ba dito ang bride of Christ? Sabihin mo dyan sa nasa harap ng phone mo, you are the bride of Christ. Sabihin mo sa katabi mo, you are the bride of Christ. Ayan. So, praise the Lord. Amen? So, usapang kasal. Amen? So, tungkol dito yung aking topic. Amen? Kaya, ganito ang aking kasuotan. Amen? So, usapang kasal. Actually, tinanong ko sila last year. Last year pa. Sabi ko, tinatanong ko siya kung kailan yung plan niyang magpakasal. Ano po sa tingin niyo ang sagot niya? Next year. Ang sabi niya po, what prompted that question? Your question depends on when you will get here. English. Ayan. Ayan. So, actually, as of now po, I got 3 denied visa on my application sa Canada. But it never shaken our faith. Hindi nyo naman po kami nakitang naglupasay o kaya nanghina o nanlamig o lumayo sa church, kundi mas lalo pa po naming pinagbubuti
At mas lalo pa po kaming nagpaaral at nagpapagamit sa Lord. Kasi po, hindi po nakadepende sa sitwasyon ng aming buhay, ang aming buhay paglilingkod sa Lord. Amen. So, last year po, yung tinanong ko po ulit siya this year. Dahil po sa topic na ito, napatanong po ulit ako. Sabi ko, Love, kailan yung plan mong magpakasal? Ano po sa tingin niyo ang sagot niya this time? When you are coming to. English pa rin. Ang sabi niya, there is a time for everything, love. Dahil yun ang sagot niya, na-excite po ako kasi it's a word of God. May tamang panahon ng lahat ng bagay. Actually, na magkausap kami ni Pastora the other day, yun din yung sinabi niyang word, kaya alam ko na yun ay confirmation ng Lord. Amen. May tamang panahon. Kasi kung mapapansin niyo, si Jesus, sinabi niya, nababalik siya, pero He never say when. Tama po ba? Ayan. So, ang tanong naman ngayon, are you ready kapag dumating na yung tamang panahon? Amen. Kasi po ang wedding, hindi po yan inaantay lang. Pinaghahandaan po yan. Ang pagdating ng ating Panginoon, hindi lang tayo dapat mag-antay ng wala tayong ginagawa, kundi dapat nag-aantay tayo ng may ginagawa tayo serving our purpose in life. Amen. Sabi nga niya sa disciple niya in John 14:2-3. Basahin natin. 1 to go. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Yan yung napakasarap na pangako ng Lord. Kung saan siya, doon tayo pupunta. Kaya yung sa amin ng love, alam ko kung saan siya, doon din ako pupunta. Kaya habang tayo nag-aantay, huwag tayong madi-discourage. Amen? Tayo ay mag-prepare. Kasi He is preparing a place for us. What about us? Are we preparing for that day? Yan. Does our yes to Jesus when we accept Him as Lord and Savior remain steadfast until His return? Yun pa rin ba ang sagot natin? Yes, Lord. Our preparation now as a bride of Christ is very crucial. Kung paano din, ka-crucial yung paggagawa ng foundation ng isang building. Never let Satan to sneak you out from your wedding day. Sabi mo nga sa katabi mo, do not be a runaway bride. Kaya while we are in the season of waiting, let us stir up our heart with anticipation and expectation and reflect, will you stand firm as the bride of Christ until He returns? Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Standing Firm as the Bride of Christ. Amen. So, paano ba mag-stand firm ang isang bride of Christ? Yan. So, meron tayong 3 P's na nakita dun sa ating scripture reading kanina. There are 3 P's, hindi 3 peraso, but 3 P's of the bride of Christ. Ito yung mga, tawag dito, stages na nangyari dun sa scripture na ating binasa kanina. Ang una, the presentation of the bride of Christ. Amen, na mababasa natin dun sa Revelation na binasa natin kay na 9-10. Kasi ang sinabi ng angel doon kay John, come, I will show you the bride, the Lamb's wife. Sabihin nga natin, wife. Ibig sabihin, sa parte na to, ng Revelation 21, ikinasal na, wife na. Kailan nangyari ang kasal? Mababasa natin yon in Revelation 19:7-8. Basahin natin once ago. Be glad and rejoice, and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous act of the saint.
Yan. So, dyan pa lang makikita na natin, ang kasal ay pinaghahandaan. The wife has made herself ready. Tanungin mo ulit yung katabi mo, are you ready? For that wedding day. Amen. At sinasabi dito na yung suot na linen, amen, yun yung righteous act ng mga saints. Amen. So, paano, dun sa binasa natin kaninang verse na 9 to 10, how the bride was presented like New Jerusalem. So, number one, she is presented as great. The bride of Christ is presented like a great city. Di ba sabi doon, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city. Everybody say, great city. Great city. Sa Bible, kailan tinatawag ng Bible ang isang tao na great? Nabasa niyo na ba yon? Paano ba maging great? Alexander the Great. Sa Bible, paano masabi na how can a person be great? Be great. So, mababasa natin yan in Matthew 20:26. Basahin natin once ago. Whoever wants to become great among you must be your servant. You must be what? Must be what? Must be what? Yan. So, kailangan pala ay mapagpakumbaba. We are, nagsiserve tayo as a servant. Amen? So, ang true greatness is found in humility, in service, in faith, and obedience to God. Amen? So, hindi pala yan dahil sikat ka, kilala ka, marami kang naipatayo, marami kang nagawa, kundi yung buhay paglilingkod mo pala sa Panginoon. Amen? Sa mundo natin, a person is called great when they overcome victories, achieve exceptional success, display a remarkable character, and make profound lasting impact with others. Amen? So, hindi ka tatawaging great kung wala kang pinagtagumpayan. Alam ko lahat tayo may kanya-kanyang silent battles. Maaring hindi alam ng katabi mo yung mga battles na pinagdadaanan mo, yung nararanasan mo araw-araw. Pero nananatili ka standing firm because greater is Jesus living inside you than the devil in this world. Because you rely in the Word of God, because you allow the Holy Spirit to lead you. Kasi kung tayo lang ang lalaban or tatayo sa mga to, hindi natin kaya. But because we are standing firm in the strong foundation, which is our Lord Jesus Christ, kahit gaano pa kahirap yung dinaranas mo araw-araw, nakakatayo ka pa rin. Nakakangiti ka, hindi dahil nagpapanggap kang masaya, kundi dahil may bunga ang banal na espiritu sa buhay mo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are great. And number 2, holy. Holy. So sabi doon, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me a great city, the holy Jerusalem. So the bride of Christ is presented like the holy Jerusalem. What does it mean, holy? Amen. Sa next slide, sabi dyan, 1 Peter 1:13-16. Basahin po natin once ago. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ, as obedient children, not conforming yourself to the former lusts as in your ignorance, but as he called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Yan. So being holy means we are set apart for God, not from God. Living in a way we demonstrate the love and purity. It is a lifestyle that mirrors God's character. Amen. So sinabi ng Panginoong Jesus, be holy for I am holy. Sabi din dito, it is
yung pamumuhay natin, dapat nakikita yung karakteristik ng ating Panginoon. Amen? Paano ba yung sinabi dyan? Sabi dun sa verse kanina, obedient child. Sabi mo nga sa katabi mo, be obedient. Not conforming to the former lust. Amen? Hindi na makamundo ang pagnanasa ng ating buhay. Amen? Ang palagi na nating ninanasa ngayon ay paano magpagamit para sa kaluwalhatian ng Lord. The old has gone, the new has come. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 3:16, basahin po natin. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, you are the temple of the Holy Spirit. From the word Holy Spirit, amen. Kapag nasa sayo ang banal na Espiritu, amen, ikaw ay templo ng banal na Espiritu, amen, doon nakikita yung holiness ng Lord. Amen. So, dapat palaging malinis ang templo. Tama po ba? Sa bahay po ba natin, nagkakaroon po kayo ng basura araw-araw? Ano pong ginagawa niyo sa basura araw-araw? Pinapalipas niyo po ba yung araw, hindi niyo tinatapon? Naranasan niyo po yon pag tinamad? Hindi. Yung pong nakaranas na tinamad, ano pong nangyayari kapag nakalimutang itapon ng basura? Ayan. So sa buhay natin bilang templo ng Diyos, dapat tinatapon natin yung mga basura sa ating puso, sa ating isipan araw-araw. Huwag niyong hayaan na may dumi or nilalangaw sa ating buhay. Make this body, make this heart, make this life pure and holy before the Lord. Amen. Ang pagiging holy, hindi lamang doon sa pagpe-present ng Lord that she is the bride, kundi ngayon pa lang sa buhay natin, pinapractice na yan. Amen. Tayo ay nasa time of preparation. Sabi mo nga sa katabi mo, pinaprepare ka ng Lord. Amen. Kaya ngayon, pag nagde-decision tayo sa buhay, paano na kayo mag-decide? Sana nakadepende sa emosyon nyo? O kay Lord? Kay Lord na. Amen. Kasi ang gusto natin, ang buhay natin, makaglorify sa Kanya. Amen. At pangatlong way na ipiniresent ang bride of Christ as the wife of Lamb is, she is originated from heaven. Kasi ang sabi doon, descending out of heaven from God. Sabi mo sa katabi mo, you are from God. You are from God. Amen. A bride of Christ, as a bride of Christ, we are chosen. Pinili ka. Bago ka palang isinilang sa mundo na to, pinili ka na ng Lord. Kahit ang dami mong pasikot-sikot na pinagdaanan, tingnan mo, naririto ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo, naririto ka ngayon. Matapos ng lahat ng pinuntahan mo. Amen. Kasi pine-prepare ka ng Lord kung gaano kadumi ang pasikot-sikot na dinaanan natin. Amen. Dinadala ka ng Lord sa kaliwanagan. Ginagawa niyang holy ang iyong buhay at pagkatao. Amen. That is the power of the Word of God na ating tinatanggap araw-araw. Amen. Amen. So sa ganyang paraan, ipinaresent ang bride of Christ as great, as holy, and originated from God. Amen. Yung karakteristik na yan, nasa katabi mo. Sabihin mo, you are great, you are holy, you are originated from God. Kaya ingatan mo yung buhay na yan. Kasi ang katumbas niyan, dugo ng ating Panginoong Jesus. Hindi yan basta-basta. Amen? Pangalawa po nating P. Ang una ay the presentation, ngayon ay the perfection of the bride of Christ. Naniniwala, nung last time na ako yung nangalap ng mga picture ng mga bride, anong mga mothers, nakita ko napakagaganda. Sabi nila, hindi daw sila maganda doon, mataba daw sila. Pero pag titingnan mo, talagang napakaganda ng isang bride. Amen? Walang bride na pangit. Sabi mo sa katabi mo, walang bride na pangit. Ayan. So, itong stage 2, yung perfection of the bride, mababasa natin yan from verse 11 to verse 18.
So basahin po muna natin 11 to 14 muna. Basahin natin once ago. Having the glory of God, her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Also, she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates, and the names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. Now the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Ayan. Amen. Praise the Lord. So kung mapapansin nyo, ilang beses binanggit ang number 12. Amen. Amen. In the Bible, the number 12, it symbolizes divine order, completeness, and governmental perfection. Kaya nga may 12 tribes of Israel. May 12 disciples. Meron ding 12 months in a year. Diba? Maraming 12. Amen. Doon, yun yung kakumpletuhan, completeness. Amen. At kung mapapansin nyo, nagtatanong ako, bakit kaya yung gate? Bakit nakapangalan yung Israelites doon sa mga gates? Bakit po kaya? Kung maalala nyo sa old, bakit nga kaya? Yon, ang galing ni Pastor. Nauna na. Pero yun talaga yon. Kung mababasa nyo yung Old Testament, sa kanila palaging sinasabi ng Lord ang promised land. So, hindi talaga dito sa lupa yung tinutukoy na promised land ng Lord. Kumbaga, reflection lang. Pero ang totoong promised land, yung paroroonan natin. Sabi mo sa katayo, be excited sa promised land. Yung tipo na sa Israelites lang talaga yung sinasabi ng Lord, pero dahil sa napakalaking biyaya ng Lord, pati tayong mga Gentiles ay mapapasama roon. At hindi lang yon, as a bride of Christ pa. Amen. Ganyan ka-special ang tingin sa'yo ng Lord. Kaya nga niya binigay ang buhay niya para sa atin. Kasi ganun ka ka-special. Amen. So basahin po natin yung kasunod from 15. Next slide. Basahin natin once ago. Having the glory of God, her like was a like, and he who talked with me, a gold reed to measure the city, its gates and its wall. The city is laid out a square, its length is as great as its breadth. And he measured the city with a reed, 12,000 furlongs. Its length, breadth, and height are equal. Then he measured its wall, 144 cubits, according to the measure of a man, that is of an angel. The construction of its wall was of jasper, and the city was pure gold, like clear glass. Ayan, amen. So, gagamitan ko po kayo ng konting mathematics. Ayan. So, sa mathematics po, kapag same length, same width, and same height, ano po ang tawag? Perfect square. This is actually not a perfect square, but a perfect cube. May height. Kung ano yung sukat ng length and width, yun din yung sukat ng height. Amen. At kinonvert ko po itong, ano bang ginamit niya? Furlongs. Itong 12,000 furlongs is equivalent to 1,500 miles. Gaano po kalayo ang 1,500 miles? Bibigyan ko kayo ng sample sa madali nating maunawaan. Mula Dubai hanggang India. Mula Dubai hanggang India is 1,500 miles. So, mag-iisip kayo, mula dito hanggang doon, apat na sides, ganon. Ganon kalayo, ganon kahaba ang 1,500. Plus, ganon din kataas. Alam niyo po ba kung anong height ng Burj Khalifa? In terms of miles? Wala pong in terms of meter, it's around 830 meters. Pero kapag kinonvert po natin yun sa miles, 0.5 miles. So, para magkaroon tayo ng, para makumpleto natin yung 1,500 miles, kailangan natin ng 3,000 Burj Khalifa na patong-patong,
At yun yung height ng tinutukoy na New Jerusalem. 3,000 Burj Khalifa na pahalang, yun yung length and width. So, gaano kalaki yun? So, bilang ako po isang QS, mahilig po ako mag-compute. Trabaho ko pong i-check kung kakasya, anong sukat ng buong building, anong sukat ng ating i-claim. So, nagkaroon po ako ng konting mathematics. Amen? So, yung 1,500 miles na height, amen, equivalent sa 3,000 Burj Khalifa, in terms of floor, first floor, second floor, it will be 804,672 floors high. Ganun kataas. Nakikita nyo, napaka-imposible sa isang taong lumikha ng ganyang kataas. Una, walang machine na kayang makapagpatayo ng ganyang kataas. Amen? Siguro yung lawak, baka sakali, pero mula Dubai hanggang India, merong maglilikha ng, pinag-usapan pa lang natin ay city wall. Wala pa tayo dun sa internal. Amen? Tapos, nagkonti pa akong compute pa. Yung 1,500 miles length ay na-equivalent sa Dubai to India. Amen? Pag kinonvert ko yon, ginawa kong kwadrado, ginawa kong square, ginawa kong area. Kasi sabi ng Lord, merong mansion. Kunwari lang, yung bawat mansion is around 150 square meters. Kunwari lang ha. Ang dami ng ganong klase ng, di ba, Watigo, 150 tayo. Pero hindi naman kasi sinabi doon na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mansion. Ang sinabi lang niya, sa lugar ng aking ama ay maraming mansion. Pero hindi ibig sabihin solo ka doon. We don't know. Hindi naman sinabing ano. Pero kung kukumputin natin na kung ilang 150 square meters ang kayang i-accommodate nitong Holy Jerusalem, Holy City, it will be, paano bilangin? 38,842,821,655 unit. Ito naman po ay by by isang estudyante, mga engineer, kapatid nyo lang, si Sister Mavic lang nag-compute nito. Kaya maaaring hindi rin ito yung perfect computation. Pero pinapavision ko sa inyo na ganun yun kalaki. Ganun ka-perfect. And madami naman ng ilang years na ba yung may mga pupunta doon, ay may mga parating na years pa. Amen. Ang Lord hindi magkukulang ng space. Sabi mo sa katabi mo, may space tayo doon. Mansion yun. Mansion. Sino dito nakatira na sa mansion? Pangarap ko pong makarating sa mansion. Makatira sa mansion. Kaya nung nagpunta po ako sa Europe, ang talagang gusto kong mapuntahan ay palasyo. Kaso hindi po ako nakarating sa palasyo. Baka sa palasyo po ng Lord. Amen. So, sa susunod na panahon, amen. Maliban pa doon, pasensya na po, puro math tayo. Kung i-imagine niyo po itong ganitong ilang Burj Khalifang taas, 3,000, patong-patong. Ganon din yung laki. Kung nakapatong yun dito sa earth, ano kaya mangyayari sa gravitational pull? Okay, consider din natin yung science. Amen? It would disrupt the Earth's orbit and gravitational pull, crushing everything beneath. Kumbaga, kung napaka-limitadong kaisipan, very shallow, amen? Ang isipin natin parang, kaya ba ng dun lang sa position na yan, ganun kalaki? Ganun kabigat. 3,000 Burj Khalifa, patong-patong. Ganun yung height ng Holy City. Napakadami. Tapos na doon lang sa isang position. Pero tandaan nyo, hindi lang Holy City ang ipinakita sa atin ng Lord. Merong new earth and new heaven. New heaven and new earth. Sabi nga, maglalaho ang langit at lupa, pero ang salita niya ay mananatili. Amen. So, as our life, as a bride of Christ, it all means that we cannot be perfect on our own. That is why our Lord Jesus gave His life, because we cannot reach to His standard, heavenly standard. That's why that we might be the bride of Christ,
He even gave us the Holy Spirit to sanctify us, to purify us, guide us to live the way as the bride of Christ must stand. Amen. Sabi nga sa Isaiah 1:18b, though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. The perfection of the bride of Christ will not happen without the bridegroom sacrificing his life to pay for our sins. Matthew 5:48 says, therefore, you shall be perfect as your Father in heaven is perfect. Ano po bang ibig sabihin ng perfect dyan? Sa Greek po, ang tawag po dyan, teleios. Na ang ibig sabihin ay completeness. Ang pagiging perfect po ay pagiging kompleto natin sa Panginoong Jesus. He is the one na kumukumpleto sa atin. Hindi mo mahanap sa kahit na anumang bagay sa mundo na to ang kukumpleto sa buhay mo. Ang kukumpleto lang sa atin is no other than our bridegroom, our Lord Jesus Christ. Amen. And our third P, the permanent eternal union. Sabi mo sa katayo, permanent. Permanent. Amen. So, mababasa natin yan doon sa 19 to 27. The foundation of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, second sapphire, the third sarkidone, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. The 12 gates were their 12 pearls. Each individual's gate was one pearl, and the street of the city was pure gold, like transparent. Yung pagkaka-describe ng Lord, nakakita na ba kayo ng transparent gold? Actually, ang jasper, sa mundo na to, it's an opaque, hindi siya transparent. Pero sa tuwing dinedescribe ng Bible, it is always beyond what we can see. Maaring ganun lang sa mundo natin. Pero yung nanggaling sa kalangitan, yung mga bato na yan, it's totally different. Palaging reflection lang kung ano yung meron dito. Para lang magka-idea tayo kapag dumating na tayo doon. Amen. And next verse. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city had no need sun or the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light, and the nations of those who save shall walk in light. Sabi mo sa katabi mo, you are that saved that will walk in the light of God. And the kings of the earth bring their glory and honor. Iniisip ko, may kings pa din doon. Ayan. So, malalaman natin pagpunta natin doon. Its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. But there shall be no means enter it anything that defiles and cause an abomination or lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Sabi mo sa katabi mo, your name is written in the Lamb's Book of Life. Kaya pahalagahan mo yung buhay na yan. Amen. The concept of permanent eternal union signified the sacred and unbreakable covenant between the bridegroom and the groom and the bride, reflecting the ultimate union between Christ and the church. Yung relasyon natin as a church to our Lord Jesus Christ. It consists of unbreakable covenant through His blood. Yun yung power ng kanyang dugo. Amen. Walang bride na sitting pretty lang. Sabi mo sa katabi mo, walang bride na sitting pretty lang. Just waiting for the day. Lahat ng bride, nagpe-prepare. Nagpe-prepare sa Lord. Kaya kung dumaranas ka, na para kang dinadarang sa apoy,
God is refining you like gold. Kung nasasaktan ka, God is just trimming you to make your life fruitful. Church, kapag hindi pa natin lubusang naunawaan kung bakit mahirap, kung bakit kailangan nating magantay, kung bakit masakit ang mga bagay na dinaranas natin, madali tayong pinanghihinaan ng loob. Minsan, sinusukuan. Minsan, nagagalit tayo. Minsan, iniiwasan natin. Pero kapag alam mo kasi kung bakit ka nakakaranas ng matinding challenges, you endure, you pursue, and you stand firm. Kaya ipinapaalam sa atin ng Lord ang mga bagay na mangyayari in the future. Kung ano ang kakahantungan ng lahat ng bagay. Kung sino tayo sa mata ng Diyos, that we are the bride of Christ. Kung gaano kaganda, kalawak, kahanga-hanga, ang place na pinaprepare as a dwelling place natin with the Lord. Hindi pa nga dinedetalye dyan yung interior design ng mansion. Nandun pa lang tayo sa exterior part, sa foundation, sa city wall, sa gates, sa streets, pero talagang beyond amazing, extravagant. What more kung makikita natin yung mismong nasa sa loob noon. Hindi ba kayo na-excite? Amen. Remember how Jesus endured all those pains. Bawat latay, bawat sakit, until His death on the cross. It is all because He knows kung ano ang kapalit ng sakit. Na yung bawat isa sa atin dito ay makakalaya, maligtas, at hindi matapos doon, kundi tumanggap ng eternal life at mabuhay kasama niya in the future. We, as bride of Christ. Kaya kung may pinagdadaanan ka, huwag mong tingnan lang yung pinagdadaanan mo. Ask God to reveal to you bakit kailangan mo tong pagdaanan. Kasi may dahilan kung bakit. Hindi para pahirapan ka, kundi para i-prepare ka. Kaya sa bride of Christ, we might not know kung kailan babalik ang Panginoong Jesus. Ecclesiastes 3:1, there is time for everything. Ang wedding hindi lamang inaantay, kundi pinaghahandaan. What we must do is to stand firm and strong as a strong foundation as a bride, remaining faithful, on fire, and unshakable. Para kapag dumating yung araw na pinakahihintay natin, ang marinig natin, welcome my good and faithful servant. He will find us faithful and ready as a bride of Christ. The time is very near. All the signs are here. Be firm in faith amidst of every challenges. Sabi mo sa katabi, huwag kang susuko. Stay committed. Stay passionate. Stay obedient. And be ready. Continually to refine ourselves through the righteous acts and trust in the promise of a permanent, glorious union with Christ. Keep your eyes on our Lord Jesus Christ, knowing that He is preparing place for us, an everlasting home, free from pain, from darkness, and every imperfection. At habang tayo'y nag-aantay, let us be encouraged. Let us persevere. Let us serve our purpose, knowing that our future is secured in God's divine plan. Our preparation, yung ating faithfulness, yung pag-ibig natin, will lead us to participate to the eternal joy and glory of the bride of Christ, where we will dwell with Him forever. Kaya sabi mo sa katabi mo, bride of Christ, stand firm, unwavering in hope, in love, until we meet Him face to face. Amen. To God be all the glory po. And let's invite Pastor Don para po sa ating prayer. Amazing.
What a revelation for God